Okay. So, ready na kayo? Okay. Let's go sa mensahe natin. Madali lang tayo ngayon. Promise. Madali lang tayo ngayon. Promise. Pambihira. Ito na ang last preaching ko. Oo. Maririnig nyo ako. October na. October na. Kaya nakahilira na dyan yung mga preacher natin na mag-speak. Okay. So ngayon, punta tayo sa ating tinatawag na mensahe ngayong gabi. Okay, ngayong hapon, sa mga viewers natin, i-share po ninyo, and I really believe this will help you too. Okay? Hebrews chapter 11. Nais kong ating basahin, 1 to 3 lang, pero ang mensahe ko, 4 to 10. 1 to 3 lang, basahin natin. Hebrews chapter 11. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo makikita ang faith because you cannot see the heart, but you can see the outcome. Amen? You cannot see, parang hangin, you cannot see the air, but you know there was. And there it is because makikita mo ang leaves that are moving. Amen? Ganyan, sabi niya, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. I want you to note that. Through faith we understand the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made by the things which do appear. Ibig sabihin, ang ating mundo ay na-frame, na-create by the Word of God. Liwanag Through faith, we understand that the worlds were framed by what? By the Word of God. Imagine mo? Amen? Sa gabing ito, nais kong ibigay sa inyo ang mensaheng pinamagatan nating the hall of faith is the hall of fame in the Bible. Alam ninyo, pag sinabing hall, mayroon yan sa, pag ang mga magagaling sa mundo, anong tawag na yan sa mundo? Okay. Hall of fame sa mundo. Pag ang magagaling, halimbawa sa boxing, ang magagaling sa boxing mag-retired na and they accomplish and they really build something, and they were a prime, a builder of that game, ganyan mga kapatid. Darating hanggang pag-retired nila, ay ilalagay ang kanilang pangalan sa Hall of Fame. Amen? Bakit po? Napasikat nila lalo yung, hindi sarili nila, kundi yung sports na kung saan sila ay nabilang. Mayroong Hall of Fame sa boxing. Kasama na dyan yung ating pambansang kamao. Pag sinabing boxing noong unang panahon, wala pang Manny Pacquiao, ano kagad maisip nyo? Nasa Hall of Fame. Ali! Yung ganyan, no? Mga ganon. So, mayroon ding Hall of Famer pagdating po sa tinatawag na basketball. Sa basketball, sinong Hall of Famer? Wala nang iba, number 1 kagad sa tatak na sa isip ng tao. Jordan, amen? Oo. Ano na ba? Sino ba sabi nila namatay? Sino yung latest na namatay na sikat din na basketballista? Kobe Bryant namatay na? Hindi ko alam na. Yun, ganun. So, mayroong Hall of Famer dyan. Boxing man yan. Okay. Basketball man. Halimbawa, Hall of Famer sa golf. Sino kagad maisip nyo? Alam nyo kagad kung sino, Yun ang mga pangalang nagtatak dahil they were the one that is really, has the excellency of performance in that area, in that sports. Okay? Marami pang iba't ibang sports. At alam nyo mga kapatid, baseball, mayroon din yan. Okay? Pero sa Pilipinas, hindi gaano. Kasi America yung games na yan Amen? Oo.
Siguro sa mga, ano ba yung sports sa Thailand, yung gumagamit ng ito, gumagamit, na hindi boxing eh. Kickboxing yan. Mayroon yun din dyan. Ngayon yung mga Hall of Famer sa UFC. Ewan ko nanonood kayo ng ganyan. Yung mga wrestling, ganyan. One championship, mayroon yan dyan mga kapatid. Nag-work yan dyan sila at saka nandyan pinakita nila ang galing nila. Now, ito, Hall of Fame ng mga tao sa mundo. Okay? Now, makinig maigi. Ang ituturo ko sa inyo, hindi sikat ng mundo. Ang nais kong ituturo sa inyo, the Hall of Faith, ito yung mga sikat sa langit. Hindi sikat dito sa mundo. Sikat ng langit ito. Ito yung mga tao na talagang ginugol nila ang kanilang buhay nang sila po'y makakilala sa Diyos at naglingkod at ibinigay ang lahat-lahat para sa paglilingkod sa Diyos. I may not be declared as a Hall of Famer on this world because this is not my home. I'm just a passing through. But I want to be declared as a Hall of Faith in the realm of heaven na kung saan nagamit ang buhay na to sa paglilingkod sa Diyos, hindi dito sa mundo. Bakit po? Ang Hall of Famers is only for the earth. Are you with me? Yan po ay accomplishment lang dito sa lupa. Pero alam ba ninyo na yung mga Hall of Famers na yan sa panahon na ito, iba sa kanila, laos na. Their names will be remembered. Pero they are no more now. Hello? Amen? Pero alam ba ninyo na ang Hall of Faith, na kung saan ang buhay mo'y ginamit mo at inilaan mo ang lahat ng talento mo, lahat ng abilidad mo, lahat ng kakayanan mo para sa gawain ng Diyos, it will last, hindi lang sa lupang ito, but it will last for eternity. At doon ko gustong mabilang ako. Hello? Mga minamahal ko sa oras na ito, nais kong ipakita ito sa inyo. Okay? We need to come here often sa chapter na ito and stay long or linger a little bit. Stay longer and evaluate the names. Because ito po talaga ang ating model, itong ating mga example sa pananampalataya. Hello? Kung mayroong mga hinahangaan ang mga basketballista at ang kanilang mga hinahangaan ay yung mga Hall of Famer nila na kung saan nandyan at ginagaya-gaya. Iba nga nung una sa panahon namin nung nagbabasketball pa kami. Oo, ang galing ng Pilipino. Okay, bakit po? Bibili ng t-shirt ang pangalan Jordan. Ang number ni Jordan. Pagkatapos pag nagbabasketball, ang mga style at mga moves, pag nag-lay-up si Jordan, nakadiwalwal din siya nag-lay-up, feeling Jordan. Amen? Gaya-gaya eh. Pero lahat yan, panlupa lang yan. Amen? Yan ay pantemporaryo lang. Dito, sa Hall of Faith, ito ang mga tao na ang kanilang pangalan magpapailang lang. At ang kanilang pangalan ay madideklara. At magdideklara ang pangalan hindi lamang dito sa lupa, hanggang sa eternidad. Naalala niyo yung babae na binasag niya ng alabaster box? Tapos inanuwent niya yung ulo ni Jesus? At ang sabi doon, pinagbawalan siya. Sayang, sabi ni Judas, sayang. Sabi ni Jesus, huwag mong babawalan yan. Bakit? Kasi ang kanyang ginagawa niya ito for my burial. Amen? Pero ang sabi doon, ito ba ang kasunod doon? Kung kayo nagbabasa ng Bible,
ang kanyang ginawa kung saan man ma-preach ang gospel na ito. Kung how many years man ito ma-preach mula sa umpisa na kanyang ginawa hanggang matapos ang mundo, ang ginawa ng mabaing ito ay laging maalaala. Why? Because gumawa siya something that never anybody can do. Kaya sabi ko, Panginoon, hindi man ako mabilang sa Hall of Fame dito sa mundo, hindi naman yan ang aking goal. Sana kahit isang tuldik man lang, masama ako dito sa Hall of Faith. Amen? Bakit? Kasi isinuko ko ang buhay ko ng buong buo at wala akong kinuha pabalik. Amen? Amen? Sino ito? Kaya dapat we linger here a little bit. At tingnan natin, para po mayroon tayong mga pattern na makita natin na habang naglilingkod tayo, ito lang palang mga pattern ko. Ito yung aking mga forefathers at ito ang kanilang mga ginawa na kinakailangan kong matularan. Amen? Amen? So sabi niya, we need to come here often and linger long that our faith may become strong in the Lord. For in these scriptures, we get a view of the history of Israel and history of the church, of our Christian believers, ganyan. As it is written, mga kapatid, by faith in the blood of the saints. Kaya sabi nga, pag tinanong nila, bakit ka baptist? Ano ba yung baptist? Sabi ko, malalim ang pagka-baptist. Kung maunawaan nyo kung ano yung baptist. Baptist is the most biblical people. B. Amen? A. Baptist is the most active people. Hindi lang sila biblical, active sila. Okay. P. Baptist is the most persecuted people. Through history, mula sa pag-umpisa ng mga apostoles hanggang tuloy-tuloy, makikita nyo ang grabing nagbuhos ng dugo, mga Baptist, mga kapatid. Because kapag hindi nila ayon sa teaching ng Word of God, pagpapatayin sila, talagang willing na magpapatay. Willing na magpakatay. The most persecuted. Okay? T, the most, triumphant people naman. Yun naman ang nagiging nananagumpay. Hello? Amen? Okay? I, the most, kalimutan ko na yata. The most independent ba? Yung I? Okay? The most instructed pala. Instructed people. Okay? The most, T. The most trusted people. Puro the most yan. S. The most separated people. Ganun ang tindi ng pagkabaptismo pag naintindihan mo. At may mga verses dyan. Amen? At yan, approve ng salita ng Diyos. Bakit po? Dahil mismo si Jesus Christ tinuturo yan. Amen? Pero mga kapatid, sa pananampalataya, mayroong reason na kinakailangan nating ma-emulate dyan because they are people that shed their blood also. Totoo po na sinasabi natin, dapat ang na-crucify sa cross, ang master nila na-crucify sa cross, nagbuhos ng kanyang dugo. Tama po yan. At siya lang yon makagawa, pero hindi. Pag-aralan nyo yung ending ng buhay ng lahat ng mga apostoles. Lahat po yun, patay. Iba ay crucify. Iba, grabe, tinurture. Opo. Kaya sabi ko, pambira yung mga forefathers ko. Nung nag-umpisa sa pananampalataya hanggang matapos, ang kanilang pananampalataya sinubok, pero pambihira mga kapatid, talagang totoo sila sa kanilang pananampalataya. Binuhis pati buhay. Kung ano yung master nila, siya din. Ang mga followers niya. Kaya ganun katindi. Kaya pag kayo baptist na madaling kisurin, madaling sumuko, ay nako, balat sibuyas ka, bago ka pa lang. O baka matanda ka na, pero bago pa rin. Bakit po? Kasi hindi tumibay at lumalim ang pananampalataya. Hello? Amen?
Now, tingnan natin. These are the believers whose picture of people who believe in God, love God, serve God, live for God, and die for God. Yan ang pagiging Baptist dapat. Kaya hindi ka susuko sa pandemyang ito. Tatawan-tawanan mo lang yan. No way. Bakit po? Because our forefathers survive and overcome any obstacle that will come up in their life in serving God. Hello? Now, ano ba ang makikita natin? Una, isa-isay natin ito. Okay, we have the whole of faith. Una, Abel. Abel, the worship of Abel. Matindi. Nagsisimba din tayo. Nag-worship din tayo. Amen? Ha? Anong sabi din sa verse 4? Anong sabi sa verse 4? Sabi niya, by faith, Abel what? Offered unto God. What? An excellent one. Wow. In our worship, remember this. You let us offer the most excellent one. Hindi yung second-hand one. Amen? Kung makikita yung pastor nyo, pag ako mag-sacrifice, talagang sacrifice, ilalarga ko lahat. Wala akong ititira. Bakit po? Alam ko, ibabalik naman ni Lord yan. Higit pa eh. Amen? Ano mang sinasacrifice ninyo sa gawain ng Diyos, oras man yan, ibabalik na Diyos. The more you give, you sacrifice an hour for God. The more na maraming hour, ibabalik sa iyo ng Diyos. Tingnan mo kung anong sinubok si Job. Pampihira. The end, di ba? Sabi doon, the letter end of Job is much better than his beginning. Why? Because sabi doon, tinurn ni Diyos ang captivity ni Job at ang ginawa ng Diyos ay ano? He, what? Double his blessing. Grabe. Balik. Pero tingnan nyo yung last verse ng last chapter ng Job. Kasi makita? Tingnan nyo. Ang sabi doon, siya po ay namatay. Namatay siya na ano? Pakita nyo. Ano? And Job died, being old. Old na. Hindi po siya namatay sa sakit. Siya'y namatay in a old age. Sabi niya, full of days. Ang bihira. Hindi siya na lang na ipinanganak sa tamang pagkapanganak. Siya po'y namatay sa tama ding pagkakamay. Bakit po? Kasi talagang ibinigay ng buo. Full of days. In old age, full of days. Walang nasayang. Sa ating mga matatanda, no? Ako gusto ko mamatay in old age, full of days. Ang ganda, no? Ganda yan. Bakit po? Naglingkod kay God eh. Amen? Pero tandaan mo po, hindi days yan na suffering. Hindi po. Binalik ni Diyos eh. Ang Diyos eh. Doble. Magkano yung ayon sa ating tiningnan? Magkano yung nawala kay Job? 120 billion asset and 185 million. Na-double. Ano magkano? Magkano yan? 120 billion? Ha? I-double nyo yan. Nasa 360 million yata yan. Tapos, tingnan nyo 120, 185. 185 million, 120 billion. I-double nyo na dalawa. Magkano lahat? Mga matematisyan. Ha? 240 billion. 600 yan. Tama, 600, no? 300 pala. 370 million. Oh, grabe. Tapos, full of days. Died in old age. Pambihira namang blessing mula kay God yan. Ibang klase. Bakit mo pag naglingkod ka sa Diyos at maayos ang buhay mo, hindi ka kakunin kaagad ni Lord? Hindi ako naniniwala. Pag masamang damo
ay matagal mamatay. Hindi totoo yan. Ako naniniwala ito. Pag ikay naglingkod ng matapat sa Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng good old age and die, sabi niya, in full of days. Yun. Bakit po? Ang Diyos ang kumukuha ng buhay. Ang Diyos din ang nagbibigay ng buhay. Amen? Kaya matindi yung worship. Ano yung worship na makikita natin sa Hall of Famer number 1 na si Abel? Hall of Faith. He was a man of great worship that because when he worshiped God, he always offered the best of the best in his worship. Number 2, Enoch is what? The walk by faith. Enoch is the walk by faith. Pambihira, habang namumuhay sa buhay na ito, lumalakad sa kalooban ng Diyos. Hindi lang kaya makikita nyo, gaano katagal ang buhay ni Enoch. Makikita mo, ang haba niyang buhay niya, di ba? Si Enoch ba? Hindi, si Methuselah pala. Pero makikita ninyo, alam nyo po, tandaan nyo ito, si Enoch, hindi namatay. Kung bihina, Enoch walked with God, ang sabi sa verse 5, and Enoch walked with God, ang sabi doon, he was translated. Hindi namatay. Nilipat lang. Na-rapture baga. Pero living, hindi dead. Bihira naman yan. Hindi na tayo makaranas ng kamatayan. Ako po talaga, sa totoo lang, ayaw ko po. Hindi ko gusto maranasan ng kamatayan. Physical. Gusto ko, sana ma-experiencehan ko yung rapture ba, yung tumunog yung trumpeta. Mamaya, titingnan mo. Biglang napalitan. Ang corrupt body, naging glorified body, tapos dahan-dahan kang akyat. Gusto kong maranasan po yan eh. Kasi pag namatay ka, hindi ko lang maranasan mo. Siguro maranasan naman siguro. Kasi in the moment, ang una naman, led in Christ shall rise first, di ba? Pero alam niyo, maganda yung buhay ka eh. No? Sabi ko, pambihira. Sana Lord, sana po, hindi ako datna ng kamatayan, rapture, sana mauna. Para ma-experiencehan ko paano yung moment in the twinkling of an eye. Pagkatapos papalitan yung body mo, amen? Tapos kukunin ka, tapos yung pambihira siguro. Wala nang airplane na sakyan, diretso ka ng ganyan. Amen? Yun yan, he was translated. And he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he has a testimony that what? He pleased God. Walking with God, walking with the Lord, walking every day, walking all the way, walking in the sunshine, walking in the shadow, walking without pandemic, walking with pandemic. Hello? Walking with Jesus. Always. At sabi niyan, it pleases Him. Enoch is a man that walked by faith that pleases God the whole of his life. Number 3, the work by faith, Noah. Work by faith, Noah. Si Noah, binigyan ng babala ng Diyos, akin ang gugunawin ang mundo sa magitan ng tubig. Prepare an ark. Ang sabi doon, sa verse, okay, naraningan ng Diyos, move with fear, prepared an ark for the saving of his house, by the which he condemned the world, and become heirs of righteousness, which is by faith. Biro mo mga kapatid, hindi pa nakakita ng ulan, hindi pa nakakita ng baha, pero gumawa ng arka, na ang sabi sa kanya ng maraming tao, sira ulo. Bakit? Bakit kagawa ng arka sa bundok pa? Hindi naman sa dagat. There are people, the people in this world are thinking we're crazy as Christian. Bakit ka talaga maglalaan ng so much? Bakit talaga ibubuhos mo ang lahat? Bakit walang natira sa sarili mo? And they will think you're mad. Hindi lang maintindihan. Sa mundo, we look like crazy. But let me say this. To God,
I'm not crazy. The world is crazy. The world are crazy. Unbelievers are crazy people. Bakit po? Maglalaan ka ng milyon-milyon, pansarili mo lang, pagkatapos iwanan mo, hindi ka maluko-luko. Amen? Hindi ka ba siraulo na kung saan milyon-milyon, ininvest mo na dito lahat sa lupa, tapos pag namatay ka, hindi mo naman madala. Di ba rin, kunti lang ako dito sa lupa. Walang-wala nga ako eh. Pero lahat, idadala ko sa langit. Bakit po? Doon, ay sabi nga ng isang statement, He is no fool. He is no fool who give what he cannot keep to gain what he cannot lose. Hindi mangmang ang isang tao na i-invest niya ang mga temporaryong bagay na hindi niya kayang i-keep for eternity. Pagkatapos maipalit doon sa eternidad na hinahangad niya. Hindi siya mangmang. I may be full in the sight of the world, but the world is full in the sight of God. Not me. Amen? Kaya, tuloy ang paglilingkod. Amen? Noah worked by faith. Can you work by faith tomorrow? Can you work by faith tomorrow? Can you sing by faith tomorrow? Can you dress up by faith tomorrow? Can we serve people tomorrow? We can. Bakit po? That is our calling. To be a blessing sa iba. Amen? Yun ang fulfillment. Kaya sabi ko sa iyo, kayo, naghihiwa, kung ano yung mga hinihiwa-hiwa nyo, huwag nyo lang hiwain ang inyong mga kamay at makasali sa menu. Amen? Kayo na mga nagwililinis, nagwawalis, we work by faith. Pero investment sa langit yan. Hindi sayang yan. Maybe ang iba ay i-despise ka sa ginagawa mong mga maliit na bagay na yan. Pero maniwala kayo, importante sa Diyos yan. Pag ang puso mo, malinis. At yun talaga, I love man ay yung ginagawa mo. Amen? Ano ba? Abraham, hindi lamang work by faith, worship. Ito, live by faith. Habang nabubuhay. Nabubuhay sa pananampalataya, hindi live by sight. Live by faith. And living by faith is a life live that pleases God. Hello? May mga taong sigurista. Hello? Are you with me? May mga taong sigurista, ayaw magpalabas ng pera kung wala in return. Kung hindi na nakikita ang pakinabang. Ganyan yung mga tao, sigurista, living by sight. Naku, pag dito ang aking mga kawan, patay! Ayaw ko dyan. Dito, pambihira. Tataba ang mga tupa ko. Kikita ko ng limpak-limpak na salapi. May pakinabang ito. Dito ako. By sight. Bakit? Ang by sight lagi, ang iniisip, ano ang para sa kanya. Nanawaan niyo ba? Ako hindi. At dapat believers should not be like that. Kung by faith ang atin, not by sight, dapat, just give. Sinasabi ko sa inyo, bakit ko sinasabi sa inyo, ganyang kalaking gastos ko? Kasi gusto ko ipakita sa inyo na ako, sabi ko sa inyo, wala akong pakundangan sa pera pagdating sa gawain. Pero may pakundangan ako sa pera pag sa sarili ko, tinitipid ko. Kaya okay na yung kamote. Makatipid ka eh. Kaso lang mayroon namang Herbalife. Kaya nandun lahat. Napapuntang pera. Pero kailangan. Kasi health mo yun Amen? Ganun lang ang sistema. Pero sabihin ko sa inyo, hindi ako mangingimi na magbigay sa gawain ng Panginoon basta't may maibibigay pa ako. Wala na lang akong maibibigay pag wala na. Pero maniwala kayo, hindi magkukulang si God. Hindi magkukulang. Bakit? Inuna mo siya Hindi siya pwede magsinungaling. Dahil magsinungaling siya, hindi siya God. Tama, hindi. Ganun lang gagawin. Kaya I modeled to you. Pinapakita ko sa inyo, not only but with what I say, but what we do, because that should be done.
At ako naman nagpapasalamat. Sabi nga ng mga kaibigan ko, sabi niya, para naman yata, ang laki-laki ng inyong handa. May pera ba kayo? Wala. Alam mo naman sa amin. Pag kami nagpapamiting, pag kami nagko-conference, walang budget. Wala eh. Pero, yun lang, pag-usapan lang namin kung ano lang kaya namin. Oh. Pero, ang bawat membro magkukusa, kasi ang pastor nila nagkukusa eh. Gagawa ako something ayon sa aking makakayanan, tingnan ko lang kung hindi mangyayari. Amen? Kaya bawat isa, ganito. Ganyan ba? Ganyan sa amin. Love namin, gusto namin gawin, kaya masaya kami. We are not expecting in return, but there will be always return. Bakit po? Because we do it by faith. We do it by faith. We always believe and we always trust in what the living God can do in favor to us. Kaya live by faith in your life. Amen? Like Abraham. Ano ba? They governed by faith like Moses. Bihira mga kapatid. Oo. Kaya si Moses, alam mo, let me say this. Moses, ayaw niyang mag-lead. Do you recognize that? Ayaw ni Moses mag-leader. Kaya nga, tumatakbo eh. Pero hindi siya makatakbo. Moses, hindi po sinabi ni Moses, ako na leader. Parang katulad sa amin. Ako magpastor. Ako nga mag-lead. Tagasunod na lang ako. At least wala akong malaking responsibilidad. Kasi alam mo mga kapatid, pag leader ka, pati buhay mo, ayusin mo eh. Ang laking trabaho yan. Pati pamilya mo, ayusin mo. Para kapanipaniwala. Tama, hindi. Kaya you will pay a great price if you lead. Pero pag tinawag ka ng Diyos, wala kang magawa eh. Ang isa nga diyang mindset ko, Lord, naman, tawagin mo na lang yung iba, wag na lang ako. Bakit po, Panginoon? Kasi, I cannot make it eh. Di ko kaya. It's impossible. Pero alam ba ninyo, na kung saan ganun ang sinasabi mo, talagang sasabi na, pero kaya, tama yung attitude mo. Bakit? Hindi ka magtitiwala sa sarili mo. Magtitiwala ka sa akin, akong tumawag sa iyo eh. O, ganun lang. Kaya wala ka pa rin magawa. Amen. The more na tumatanggi ka, the more na babalikan ka ni Lord. Wala ka talagang magawa. Yan ang tamang spirit. Yan ang tamang attitude. Yan. Pero sinabi, Lord, ako na, kayang-kaya ko yan. Ang ganda ka ng lalaki na makakagawa. Sabi na, pero hindi ko pwede. Reject. Mag-showbiz ka na lang. Magandang lalaki ka, showbiz ka na lang. Pero wag sa church. Dahil maninira ka. Ganun na yun eh. Pag lalo kang magsasabing, kaya ko, sabi na, pero disqualified ka. Pero pag sinabi yung, Lord, di ko kaya, tulungan mo naman ako dito. Tama ang spirit na yan. Yan ang marapat. Ikaw ang dapat maging leader dyan. Amen? Ganun lang. Live by faith. Ano pa? Govern by faith. Moses did that. Biro mo, bago siya naging leader, 40 years muna. 40 years at the backside of the desert. Moses. Bago nag-lead. Amen? Tapos nagre-reject pa. Brother ko na lang, si Aaron na lang, magaling manalita. Ako kasi, Panginoon, bulol ako, Panginoon eh. Hindi pwede. Hoy, sino bang gumagawa ng bibig mo? Wala siya. Sino bang, Panginoon, sino bang wala, hindi makatanggi. Amen? Lord, wala akong power. What is in thine hand? Tungkod. Kaset. Pagkas. Naging ahas. Natakot pa siya doon sa tungkod niya. Tungkod lang yun eh. Grab it to the tail. Grab sa tail. Tungkod uli. Naunawaan niyo ibig sabihin? There are times that God will show that to you because you need to believe on Him, not on yourself. Because if you believe in yourself, you will always look your shortcomings, your limitation. But if you will look on God, you will see the limitless God will help you to accomplish much better than you think. So ganun ang ating Panginoon. Ganyan ang ating pananampalataya. Kaya may mga Hall of Famer na ito, mga kapatid, patay natin ito. Worship by faith, walk by faith, worship by faith like Abel, walk by faith like Enoch, work by faith like Noah, live by faith like Abraham, govern by faith like Moses. Next,
Follow by faith like Israel. Makikita natin dyan, ang dami-dami nilang nagsumusunod sa Panginoon, pero complain sila ng complain. Ba't wala silang magagawa? Bakit po? Because the Lord is the one leading. You just follow. Mahirap bang mag-follow? Alam nyo, napakadaling mag-follow kasi may nauna na. Amen. Nakakatakot wari. Pag ikaw ang nauuna, di mo alam kung anong gagawin mo. Kahit sa pagdadriving, paggabi, mga kapatid, gusto ko may sinusundan ako. Bakit po? Makikita ko kung anong mangyayari sa kanya, malayo pa eh. Amen? If you're following, ganyan, kaso lang minsan, marapakabilis, binibilisan ko rin. Pero mga kapatid, pag may sinusundan ka, less kang magkamali, kasi makikita mo na yung nauuna, kung ano ang sitwasyon. Are you with me? Kung ang Diyos, ang sang sinusundan natin, anong ikakatakot mo? Amen? So makikita natin, it was God. Bakit po we need to follow like Israel? Ganito. Sa wilderness, when they are traveling, God was there, leading them. Amen? Alam na ninyo ang istorya. Ang istorya ay ano? Ang istorya ay ito. Okay, when the pillar of fire, by day move, they will move. When the pillar of fire stop in the day, they will stop. Sino yon? God. Wala silang magawa. Pag nag-move na, kailangan silang mag-move. Pag gabi naman, pillar of fire. Pag nag-move ang pillar of fire sa unahan nila, follow sila. Pag nag-stop, kahit gusto pa nila, hindi pwede. Naintindihan nyo ibig sabihin? Bakit po? It was God's direction, it was God's timing, it was God's command. Hindi ka pwedeng mauna-una. Patay ka. Kaya yan ang sinasabing, when you are out of God's will, out of God's leading, you will mess up. Amen? Kaya follow by faith like Israel. Next. Fought by faith like Joshua. Ang bihira naman. Or fought by faith like Gideon. Marami pa po yan eh. Oo. By faith talaga. Yung kay Joshua, pero mo ang dami-daming kalaban, tapos kunti sila. Hindi ka ba mahintakutan? Amen? Kay Gideon, ganun din. Wow. Ang pakikipaglaban natin, hindi flesh and blood. Ang pakikipaglaban natin by faith eh. Kaya maniwala ka kapatid, kahit na nasa minority ka, lalaban ka pagkasama mo ang Diyos. If you recognize God is with you, ay hindi ka. Kahit ka lang mag-isa, titindig ka. Tama, hindi? Bakit po? Kakampi mo ang Diyos eh. Sabi nga natin, when few with God is always the majority. Alone with God is always the majority. Alone with God is always a winner. Many, plenty without God, you'll always be a loser pag wala si God. Ganun ang law eh. So mga kapatid sa pananampalataya, fight like Joshua. Amen? Like Gideon. Ano ba? Conquered by faith like Gideon. Ay, bihira naman. Kasunod pa si Gideon dyan eh. Amen? Sunod-sunod yan. How they conquered? By the methodology and by the system, by the program that God instructed them how to do it, and they conquered. Bakit po? Sinunod nilang pamamaraan ni God, hindi pamamaraan nila. They fought like Joshua, they conquered like Gideon, they subdued kingdoms like David. Pampihira ang mga kalaban, mga mighty nations, ang lalaking kingdom, pero maniwala kay talo lahat eh. Bakit po? By faith. By faith. Ano ba? Daniel naman. They closed the mouth of lions by faith as Daniel, pambihira. The pandemic will close its mouth. Amen ba? Kayang bubusalan ng Diyos ang
bunganga ng COVID-19 para hindi dumikit sa akin. Para hindi dumikit sa'yo. Para hindi makapasok sa'yo. May isang pastor sabi niya, pero mo yung North Valley Baptist Church, sa kanila pong, kasi by county sila, kasi hindi sila yung, sa atin kasi, ang ating leadership isa lang, presidente. Sila kasi federal governor by governor. Biro mo, sa North Valley, biro mo, ang kailang governor, pinagbawalan sila mag-worship. Pag mag-worship kayo, mayroon kayong penalty. Alam mo magkano penalty? 5,000 US. Nag-worship sila. Linggo ng umaga, linggo ng gabi. Fine nila, 10,000 US. Pinagbabawalan. Kaya pasalamat tayo, malaya tayo mga kapatid ko. Amen? Bukas siya marami tayo. Malaya pa rin tayo. Alam ba ninyo na may mga churches, even in Manila, that could not congregate like this? Bakit po? Because 10 lang sila. Sa atin, pasalamat tayo, secured tayo. We follow protocol. Pero mga kapatid, privilege yan, blessing yan sa atin. Sabi nga ng isang kaibigang pastor, mabuti kayo. Nakakongregate na kayo? Oo. Sabi ko, kasi okay sa amin magaling yung aming local government magaling. At ipinapanalangin namin yan. Bakit po? Kasi ganun ka-secured. Amen? Pero siguraduhin nyo, bukas, may face mask kayo. At saka, face shield. Kahit na walang Facebook, okay lang. Amen? Anyway, meron namang face-to-face. Amen? Gawin natin. Salamat sa Diyos We have that privilege, kaya wag nating sayangin yung opportunities. Amen, 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 amen. Wag nating hayaan na kung saan, matakot tayo yan sa COVID. Ha? Bakit po? God can close the mouth of that COVID. God can protect us. Can preserve us. Sabi nga, sabi ni isang pastor, ino-open nyo. Sabi, okay, walang church. Close ang church. Pero araw-araw, pumupunta ka sa palengke, hindi close. Araw-araw, pumupunta ka sa store. Araw-araw, lumalabas ka ng bahay kung saan ka pumupunta. Bakit pagdating sa church, pagbawalan? Hindi naman yata tama. Kailangan natin ang church sa pandemyang ito dahil ang kailangan panglaban natin, prayer, 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 prayer. Amen? Ma-please si God, matuwa si God para ang ating mga kabuhayan, protektahan niya. Kasi inuna natin siya. Tabiro mo, punta ka sa groceries, araw-araw yan. Pumupunta ka sa mga food houses, pumupunta ka sa palengke, araw-araw. Pagkatapos sa simbahan, wag kang pumunta sa simbahan, magka-COVID ka. Wala naman sinabi sa Bible na may COVID sa simbahan. Doon sa labas, maraming COVID. Amen? Minsan, ginagawa na lang excuse yan ng marami. Pero tayong mga mananampalataya na may puso sa pagsisimba, hindi tayo pwedeng pigilan. Amen ba, mga kapatid? Ano ba? 11, they walk through faith. Through the fire by faith. Biro mo? Iyan, sinusunog na. Pero maniwala ka, hindi nasunog. Nilagay sa pugon. Ang lalagay sa pugon, baboy. Para litsyon. Pero pambihira, akala ng kalaban, malilitsyon sila. Kailanman, di na litsyon Amen? Bakit po? Nandun kasama si God Amen? Paglabas nila, pambihira, hindi walang amoy sunog. Wala. Ang kanilang buhok, hindi man nasunog. Bakit po? Protected by God, even in the midst of the fire. Pambihira. Anong kakatakot ko? If I use my faith. By prayer. Wala, hindi mapipenetrate na numang evil. Walk by faith through the fire. Ano pa? They suffered by faith as Paul. Maniwala ka mga kapatid. Pero pambihira kahit nag-suffer victorious pa rin 34. Ano sabi sa verse 34?
Ha? Hebrews. Quench the violence of fire. Escape the edge of the sword. Out of weakness were made strong. Wax valiant in fight. Turn to fly the armies of the aliens. Ganun katindi yung pananampalataya ng mga Kristiyanong pinagpapatay na sila, pinagkikitilan na ng mga buhay, pero tuloy-tuloy sa paglilingkod. Ganun katabang. Ganun katindi ang pananampalataya. Kaya they were able to make a name for God in their lifetime. Bakit po? Because siya'y naglingkod ng tapat at siya'y hindi kumupas sa kanilang paglilingkod. Siya din dapat ang mga mananampalataya sa panahon na to. Ganyan ka ba? Mayroon pa? Wala na? Wala na? Salamat naman. Last. Last na yan? Sigurado ka? Kasi patay na eh. Last na siguro yan. Died by faith as Stephen. Nabuhay by faith. Nag-umpisa by faith. Nabuhay by faith. Nag-umpisa by faith. Walk by life by faith. Namatay by faith. Amen? Mga kapatid ko sa pananampalataya, ganyan ba katindi ang pananampalataya natin? Umabot na ba tayo sa ganyang klaseng pananampalataya na kung saan, pag ikay umabot na sa ganyang pananampalataya, ang pangalan mo isusulat na sa Hall of Faith. Bakit? Kasi na-survive at na-overcome mo at kinamatayan mo ang iyong pananampalataya. Tayo tayong lahat. Tayo. I-search nyo ang pananampalataya nyo kung ganun na katindi. Kung hindi pa nakaabot, abutin! Kung ako man mamatay, gusto kong mamatay na may pananampalataya. Bakit po? Yan ang kasunod niyan. Sulat ang pangalan mo sa Hall of Faith. Because you were able to start by faith. You go through life by faith. You end your life through death by faith. Can you do that? Na masasabi niyong hindi ako magpabago sa pananampalataya ko, titindigan ko ito hanggang kamatayan na to. Hanggang may buhay, maglilingkod by faith ako sa Panginoon at hindi ako kukupas sa paglilingkod. Will you make that commitment ngayong gabi? The altar is open. Musician play. Come on. Mayroon tayong gagawing bukas na matindi. Kailangan ng commitment, kailangan ng dedication. I-level up nyo ang pananampalataya nyo. Nag-umpisa siguro tayong ang pananampalataya natin maliit. Nag-umpisa siguro tayo ang pananampalataya natin mahina. Pero nais ng Diyos na ang pananampalataya natin lumaki. Ang pananampalataya natin maging malaktag. Ang pananampalataya natin magiging mataas ang kwalidad dahil nais ng Diyos ang mga pangalan nyo, ang pangalan natin ay maisulat sa Hall of Faith ng Diyos. Mangyayari lang yan if you continually serve the Lord unto death. Unto death. Ganon kalalim ang pananampalataya ng isang mananampalatayang tumitindig sa salita ng Diyos. Namumuhay sa salita ng Diyos. Kumikilos ayon sa salita ng Diyos. Nagtitiwala na ang Diyos ay kikilos para sa Kanya. Para sa kanilang gawain. Para sa Kanyang tahanan, para sa Kanyang pangarap, para sa Kanyang pamilya. Amang manalakilang Diyos, nawa ang mensahe niyo will really keep on igniting our hearts, igniting our mind, igniting our soul. That we need to keep on growing. We need to keep on moving forward. We need to keep on working by faith. Because ito, Panginoon, ang magsiset up ng standard. At ang faith nang gagaling sa puso. Oh God, help us not to be just stay as a shallow Christians.
Yes, we start as babes in Christ, but we cannot afford to stay babe. We need to have that fullness of growth in the Lord Jesus Christ. We must reach to that stature and the fullness of Christ in our Christian life. Because that is the standard, oh God. Gamitin niyo kami. Gamitin niyo ang aming simbahang maliit na ang pananampalataya ay maging malaki, maging matatag. Gamitin mo mga membro sa simbahang ito, dito man sa bulwagang ito, nanonood man, na makita nila, Panginoon, na ang pananampalataya sa inyo ay walang humpay at marirecord lang ang pangalan namin sa Hall of Fame if we keep on moving, living, and even dying by faith. Kiniklaim ko po na ito yung gagawin sa amin. And tomorrow, we can give all out, Panginoon, sa aming magagawa dahil kayo ang Diyos na matapat sa amin lagi. Dalangin ko ang lahat ng ito na inyong gagawin, and all the people will say, Amen and amen.